Because my eyes have seen the King, I must tell all the world worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. God First Morning, Pastor Benji. Nakamute. Nakamute po. Pastor Benji. Hi, good morning po. God First Morning po. God Good First morning, Morning. everyone. Yan. Hello po. Yeah. Naririnig po namin. Okay po. Yan. Isang pagpalang maga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. And today is Blessed Sabbath Day. Ating pong muling katagpuin ng ating Panginoon sa umagang ito. At bago po tayo magsimula sa umagang ito, ay hilingin po natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan. Pastor Nelven, can you please lead us in our opening prayer? Sige po, good morning po. Tayo po yung manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, maraming salamat Panginoon sa paggising niyo po sa amin. Ngayong araw ng Sabat na ito ay aming idinadalangin ang buong programa po na ito. Ang God First Morning, marami pong mga kapatid ang mabless bago sila pumunta sa kanilang simbahan. Salamat ng marami Panginoon, ihanda niyo po ang aming puso't isipan sa pakikinig ng inyong pong mga salita.
Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan. So, good morning po everyone. Ano po? And sa oras pong ito ay kakaroon po ng reflection ulit tayo tungkol po sa topic kahapon. And before we proceed, ay magpe-play po si Pastor Jerry ng ilang points po dun sa didiscuss po kahapon. Pastor Jerry? And number one, first, the leaders are first committed to spiritual revival. So this is the challenge to me and to my co-administrators and directors. Us here who facilitates everything in the office, in the headquarters, temporary headquarters, and finally, when the abundant gifts coming from you and from all over the world, nakakarinig po nitong ating mga trainings na ito and seminars, ay darating pong itong lahat. Ang advocacy po natin ay magdulot sana ang lahat ng ito ng tunay na spiritual revival and reform. Ma-restore ang ating relationship sa Panginoon. Kami po ay nananawagan bilang inyong mga leader. Inaakay namin kayo na magkaroon tayo palagi ng daily spiritual empowerment. Put God first daily and we will never be lost. Put God first daily and we will never be lacked in anything. Walang pagkulang. Sapat sa lahat, mga kapatid. Huwag mo kayong matakot na piliing unahin ng Diyos araw-araw. Magsakripisyo ng konting oras, gumising ng maaga, magtipid ng konting tulog. Hindi muna ang goal ay kumpletuhin ang tulog, mga kapatid. Kumpletuhin muna natin ang relasyon natin sa Panginoon. Just 1 hour, spend together 1 hour. Alam niyo, sa isang oras na gagawin natin, yung isang taon na dapat nating gawin, kaya nating tapusin ng isang buwan. Yung ating dapat ay iisiping, ipunin ang lahat ng pondo na pinangangambahan natin, hindi natin kagad maitatayo ang bantayog ng Panginoon doon sa lugar na pipiliin natin na lupa. Tatayo natin doon ang simpleng headquarters para sa Panginoon. Ipapacilitate ang misyon doon ng Panginoon, mga gawain, pang community service. Yun po, pag inubos natin sa Panginoon, intentional, put God first in 1 hour every day, early in the morning. Come together. Come to God together. Yung isang buwan o maaaring isang linggo o isang buwan na trabaho natin, tatrabahuin natin ng isang linggo. Yung isang taon na gawain, tatrabahuin natin isang buwan. Mabilis na matatapos ang gawain ng Panginoon dahil gagamitin tayo makapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, kapag nangyari ang overflowing tithes and offerings and all gifts and na ibibigay natin sa Panginoon, number one, the people submits to spiritual leaders. So dalawa po itong dapat na mangyari sa atin. The leader's heart first committed to spiritual revival. Number two, the people submits to spiritual leaders. Number two, abundant overflowing tithes and offerings and other gifts is the inevitable result of restored intimacy with God. Automatic po yun, mga kapatid. Hindi natin matatanggihan yun. Hindi nyo po yun mapipigilan. Automatic po yun nalalabas kapag tayo spiritually revived. Kapag na-restore ang atin pong intimate relationship with God, individually and corporately, magsisimula po sa aming mga leader, sa mga pastor, mga kapatid, ang lahat ng mga abundant gifts, overflowing gifts, including tithes and offerings, ay mangyayari at matatapos nating mabilis
masusustento ang mabilis ang lahat ng iba't ibang uring gawain para sa misyon at babalik na ang ating tagapagligtas at tayo uuwi na sa tahanang inihanda niya sa atin. Number 3, our first work is revival and reformation. Asking for the latter rain, the Holy Spirit, abundant overflowing tides and offerings for mission is just the result. So today I invite you to let us all revive our relationship with God. Restore our relationship with God. Ask the Holy Spirit to create in us a new heart. Tanggalin niyo po yung mga pride, yung mga pag-aalitan sa gitna natin. Tayo po'y manumbalik na sa relasyon. Gamutin ng Holy Spirit ang lahat ng mga pains, lahat ng mga disappointments, lahat po ng mga naidulot na sama ng mga pangyayari sa nakaraan. Pahintulutan natin ng Panginoon, gamutin ang ating kalagitnaan. Mga kapatid, para sa gawain ng Panginoon. Malapit na pong dumating ang ating tagapagligtas at nakalulungkot na aabutan tayong ganito ang ating kalagayan. Bumalik tayong lahat sa Panginoon. I-restore natin ang kanyang altar sa ating buhay, sa ating pamilya, at sa ating iglesia. Ayan. So, thank you, Pastor, for the clip po, ang focus po kahapon ay yun nga po, umikot po dun sa liberality ng Haring Hezekiah at ng bayan ng Diyos. At si King Hezekiah po ay nagkaroon ng religious reform, and sapagkat tumigil po yung pagtingin ng mga tao sa Panginoon. At nadami na po lahat, pati po yung mga services po sa temple courts ay tumigil din sapagkat wala na pong suporta, tulong through the tithing system mula sa mga tao. So yung mga priests, yung mga Levites ay kinakailangan din mag-work. And so in 2 Chronicles 31, kung titignan po natin muli yung chapter na yan, ay may mga ginawa po si Hezekiah na reform upang sa ganon ma-restore po ang tamang pagsamba sa ating pong mahal na Diyos. And tinigil po yung mga idolatrous practices. He destroyed yung mga idols sa high places sa Judah, pati yung mga pillars and altars na dedicated para sa false gods ay kanilang sinira. At na-restore nila ang temple worship at nag-function ulit ito at nag-function ulit ang mga priests, ang mga Levites. Nagkaroon ulit sila ng paggawa sa kanilang mga duties para sa mga sacrifices, mga burnt offerings, and ang mga tao naman in response ay nagbigay po sila ng kanilang mga tithes and offerings para suportahan ang temple services. At in-encourage po sila na magbigay generously. At yun nga po, yung tithes and offerings collected mula sa mga tao ay grabe po, napakarami, napakalaki. At ito ay with abundance. Tuwan-tuwa po ang mga temple workers, mga priests, mga Levites, dahil di na po sila kailangan magtrabaho sa fields. Sapagkat ang mga Levites, ang kanilang role ay asikasuhin ang temple work, ang mga sacrifices, ang mga offerings para po sa Panginoon at pagtuturo sa mga tao ng law of God. At sa bagay na ito, ang pagiging faithful naman ni Hezekiah ay nakita sa kanyang leadership. He made sure na ito ay nangyari, yung mga reforma na ito, nauna sa kanila, at yun din sa mga leaders. At ang blessings ng Panginoon ay dumaloy sa kanila pong lahat. Tulad po ng mga emphasis ni Pastor Jerry kahapon, itong
gawain ni dito po sa reflections na kanya pong share ay kapag po tayo ay una-una ay nabago, na-restore yung ating intimacy sa Panginoon. Nauna ang mga leaders, sa spiritual revival. At pangalawa, ang mga tao ay ganun din po, marirevive din po. Ito po yung magkakaroon ng ripple effect. Simula sa mga leaders, patungo sa mga church members, ay talaga napakaganda po niyan. At ang revival and reformation po, kapag ito po yung nangyari, ay gayon na lamang po ang pagbukas ng ating mga buhay sa paggawa ng Holy Spirit. At pag umulan ng Holy Spirit, ang mga bukas ng mga puso't isipan ay sigurado pong malalagyan. Kapag ito'y nalagyan, grabe yung transformation po ang mangyayari. At makikita po ito sa ating mga gawa, sa ating mga buhay. So again, ano naman po ang inyong mga reflections para po sa mga na-discuss kahapon natin pong mahal na Pangulo? Meron po ba, mga kapatid? Pwede po kayo mag-open ng inyong mga microphones, mga videos. Yes, Pastor Nelven. Nakita ko po kahapon, kagabi, ng umaga, na sa panahon ni King Hezekiah, nung una, bayan ng Israel, ang kanilang pinahalagahan ay yung mga hindi naman mga importante. Mas importante sa kanila yung mga hindi mahalagang bagay. Pero noong nagkaroon ng reforma, Pastor, nakita ko, kapag ka pala ikaw ay converted, wala na palang tanong-tanong kung ito ba ibabalik ko o hindi. Hindi na nag-aalinlangan. Talagang walang na nakapigil sa kanila na magbalik. Kaya umapaw yung mga resources nila sa paggawa ng bahay ng Panginoon. So ganyan pala, kapag ka tayo ay converted, kusa na pala yan. Hindi ka na magtatanong o manghihinayang doon sa pera na ibabalik mo sa Panginoon, dadalhin mo sa Panginoon kasi converted ka. No? The moment na ikaw pala ay nagtatanong, naghihinayang ka pa doon sa ibabalik mo, maaaring may question doon sa iyo sa pagka-convert sa iyo, sa pagiging converted. So yun yung aking pong reflection. God first morning po sa inyo. Yeah, thank you very much po. And, sino pa ho sa ating pong mga nasa Zoom ngayon ang gusto mag-share ng kanyang reflection? Yeah. Good morning. Good morning po, Brother Edward. Yes po. Narinig ko lang po yung salitang converted. Minsan kasi akala ng marami yung converted from other religion or denomination papuntang Adventist, yun ang converted. Pero yung talagang converted, binabanggit nga ni Pastor, ay yung puso. Yung kung paano kang binago ng ating Panginoon from dati sa bago, sa yung bagong pagkatao. Kaya yung pagsunod sa ating Panginoon ay hindi napipilitan, hindi dahil si tatay o parang requirements lang kaya ginagawa mo yung isang bagay. Ginagawa mo ito para sa Panginoon, yung kusa mong ginagawa. Para bang kanina, alas 4, medyo nagalaw ako ni Mrs. Masarap ang tulog ko eh. Madalang akong makatulog ng napakasarap at maraming panaginip. Paggising ko, tinignan ko yung oras, 4:29, late na yata ako . Yung bang, tutuloy ko muna yung tulog, masarap matulog eh. Pero para bang meron nang humihila sa iyo, na nagiging ritual mo na, ugali mo na yung paggising ng maaga. Sa amin po, na mga medyo tumatanda na mahalaga yung tulog, pare. Mahalaga sa amin yung tulog, lalo na hindi nakatulad yung dating pagtulog. Pag nakatulog ka ng alas 11 ay praise the Lord na sa amin eh. Sa mga nagkakaedad. Siguro ako dahil meron ako karamdaman nun.
Pero nga, yung pag convert ka, ginagawa mo yung isang bagay para sa Panginoon, hindi ka napipilitan. Maging yung pagbabalik ng ikapu ay laging inuuna mo na dati. Ano ba yung matitira? Gagamitin ko muna ito kasi kailangan ko rin ng pera eh. Pero kapag ikaw ay na-convert na ang iyong puso, yung mga bagay ginagawa mo ng maluwag sa iyong puso at ang lahat ay para sa Panginoon. Yun lang po yung para sa akin. Amen Amen. po. Yeah. Mr. Meron Ben, po. Yes po. meron sana ako i-share na maganda. Yung sinabi ko po kahapon, yung kapag tayo ay na-filled na ng Holy Spirit, sinabi kasi ni Sister White yun no? Ay yung tatrabahuhin natin ng isang buwan, matatapos natin kaya natin matapos ng isang linggo o minsan baka isang oras lang meron akong mga quotations dito na galing yun kay Sister White. Kung papahintulot sana ay aking i-share ay itong aking screen ay aking inaayos lang. Gusto ko itong i-share sa inyo mga kapatid. May mga bagay tayong matututunan sa ating mga pag-aaral na dapat ay pang isang taon. Natutunan na natin nung pang isang taon kaya nating pag-aralan at maliwanagan tayo at maging maepektibo sa paggawa kahit po sa isang sandali lang. Okay? Pwede ba akong mag-share ng screen? No? I-share ko lang itong screen na ito. Itong quotation na ito ay matagal ko nang contemplate, Pastor. No? Let me share with you this quotation this morning. Ito, Pastor. Ayan. Nakikita po ba, Pastor? Opo, yan. Ayan, okay po. Sabi po ni Sister White, but now time is almost finished. And what we have been years learning, they will have to learn in few months. They will also have much unlearned and much to learn again. Okay, that's early writing 67, line 2. Another one, the Lord can do more in 1 hour than we can do in a whole lifetime. And when He sees that His people are fully consecrated, let me tell you, a great work will be done in a short time. And the message of truth will be carried into the dark places of the earth where it has never been proclaimed. Manuscript Releases, 5th edition, 347, line 3. Mapapansin niyo po mga kapatid yung 1 hour. Yung pong malaking bagay po pala yung 1 hour. I believe in this advice or maybe counsel of Ellen White in our midst. I would like to call again your attention. Let us all consecrate our life to God early in the morning. 1 hour a day. Seek God first. Patulad po ng nangyaring spiritual reform and revival sa mga tao ng unang panahon, posible po itong mangyari sa atin ngayon mga kapatid. So the Lord can do more in 1 hour than we can do in a whole lifetime. So ito po mga kapatid ang aking pong reflection sa umagang ito. Sana po ay magkaroon tayo ng consecrated life. Sadyain natin, maging proactive tayo dito mga kapatid because it concerns our relationship with God and Jesus is coming very, very soon. Amen? Yun naman po ang ating paniniwala. Malapit na hong dumating ang Panginoon. Ang mga tanda ay nagsasabi. Kaya palagi po nating ipine-play yung short video ng history na ating church. At paigting na ng paigting mga kapatid ang lahat ng mga paghihirap sa lupang ito. Palala ng mga sitwasyon. Let us spend 1 hour early in the morning with God and consecrate our life. And the Lord will use us. Gagamitin tayo ng Panginoon, mga kapangyarihan. Yung mga lugar na madidilim ay ating mapasok. Sabi ni Sister White,
Sa mga lugar na yon, kailanman ay hindi pa natin napangaralan ng mabuting balita. So sa mga bagay na ito ay aking iniiwan ang salitang tayong lahat ay magtalaga ng ating buhay sa Panginoon araw-araw, 1 hour a day with God. Put God first and you will never be lost. Yeah, thank you very much. Thank you very much for the reflections na shinare po ng bawat isa. Ano po? And if we remove the idols in our lives from our hearts, then magkakaroon po ng space ng ating Diyos para sa Kanya talaga. And then the spiritual revival will happen. It's about sa atin if we give time to our Lord, and then magkakaroon po ng transformation ng ating mga buhay. At mas magiging effective ang bawat isa sa pag-reach out dahil tayo ay pinanaanan ng Banal na Espiritu. And so, may the Lord that bless us today. This is Sabbath day. Again, God first morning po sa lahat, mga kapatid. You can please open your cameras and greet each other. Ano po? Padaluin natin ang happy vibe sa umagang ito. Can you please open your cameras and greet everyone? God Sabbath. Good morning. Good morning. Happy God Sabbath. first morning to all. First morning po. Good morning po. Happy Sabbath. Mga kapatid. Okay. Yeah. So this morning ay tutuloy na ho tayo sa atin hong proper program. Ano po? And mamaya ho, hilingan ho natin si Brother Raybert at si Brother Dan Esguerra para po sa ating prayer time. Ano ho? At si Brother Edmund Sabio po, siya po yung nagko-collate ng ating mga prayer request. Ipopost lang po niya dyan sa ating chat box, mga kapatid. And so, thank you very much po. At siguro po sa unang bahagi ay si Brother Dan po. Tulad ng adoration, thanksgiving, and confession. At sa supplication naman po ay bibigay po natin kay Brother Raybert. Again, thank you very much for joining us this morning. At yan din po sa mga sumusubaybay via FB page. At bigyan na po natin daan ang mga preliminary intros po natin. God first morning po sa lahat. God first morning. Thank you, Pastor Benji. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death,
suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Yan. Nandito po ba yung ating naka-schedule for our opening prayer? Wala po, tayo po yumuko sa isang panalangin. Aming dakila at mapagpalang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan, sa walang hanggang pag-ibig na inyo pong pinagkaloob sa amin. At sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa buhay, sa kalakasan na inyo pong pinagkakaloob. O Panginoon, sa oras na ito, muli po namin hinihiling ang inyong mayamang pamamatnubay, na inyong mayamang presensya sa bawat isa, sa bawat sumusubaybay, nakikilahok sa amin pong daily devotionals. Ang aming pong dalangin, patuloy na pagpalain. Ang aming pong tagapagsalita, ang aming pong Pastor Jerry Stabilio, na po'y patuloy na mga kanyang mabibitawang mga salita ay magpapalakas sa mga kapatiran dito po sa Central Luzon Provinces Mission. Pagpatawad ho, Panginoon, ang mga pagkukulang at pagkakasala, at patuloy na pagpalain ang mga technicals po namin na ginagamit, internet, mga kagamitan, upang sa ganon, Panginoon, maging smooth ang lahat at hindi po maantala ang pagpapasiwalat ng inyong pong mga dakilang salita. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 To be his very own, he
Amen. 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 Praise the Lord, mga kapatid. Happy Sabbath day po sa inyong lahat. And a blessed God first morning again. Pwede ba natin buksan uli ang ating mga audio? Batiin natin ang bawat isa ng Happy Sabbath day and Happy PFM. Sabat po. Sabat po. Happy God first morning. Sabat po. Happy Sabat po. Happy Sabbath po. God first morning sa ating lahat. Happy Sabbath po. God first morning po. Yeah, salamat po sa inyong pagtugon sa paanyaya ng pagbabatian. Alam niyo po, ito po ay importante sa atin mga kapatid. Paalala sa ating lahat na ang kabutihan ng Panginoon ay sagana sa bawat isa sa atin. Tunay po mga kapatid na palaging nagpapaalala sa atin ang mga kataga ng ating pong haring si David. Ako'y nahiga at natulog. Ako'y muling gumising sapagkat inalayan ako ng Panginoon. Sa English po yan ay sinustinahan. No? He sustains me. Ang Panginoon na nag-sustain sa atin ngayong umaga mga kapatid para tayong lahat ay magising na maaga at atin siyang unahin, katagpuin sa ating mga buhay sa araw na ito. Bakit muling i-share ang ating pong screen sa umagang ito at patuloy po natin ang ating pagtuklas ng mga foundational truths ng liberality, mga kapatid. Yung liberality ay ang kahulugan po nun ay huwag niyong kalilimutan, giving freely and abundantly to God, mga kapatid. Giving freely and abundantly to God. So yan po ang ating tandaan. Okay? So ang ating pong ginagawa ay binabaybay natin mula sa lumang tipan. At ngayon po ay pupunta na tayo sa bagong tipan para ating tignan ang mga ginintuang mga prinsipyo ng mga pinag-aaralan natin. Tandaan pa rin po natin, biblical offerings inspired by faith, motivated by love and gratitude. Tayo po munang muli ay yumuko sa panalangin. Dakilang Diyos, sa mga sandaling ito'y aming muli kayong uunahin at aming pakikinggan ang iyong mga salita. Kausapin niyo po kami, Panginoon, at tulungan niyo po kaming mabuksan ang aming mga puso at panahanin ang iyong mga katotohanan sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita ang aming pong naririnig sa araw-araw. Panahanan rin kami ng Espiritu Santo na siyang aakay sa amin sa buong katotohanan sa mga pag-aaral na ito. Oo, banal na Espiritu, tapat ka pong patnubay, hinihingi namin ang iyong banal na pakikisama. Akayin kami sa mga katotohanan nais naming malaman sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Panginoon Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, tayo po ay tutungo na. Ating pong binabaybay ang mga biblical offering truths or assumption. Biblical offering practices are proportionate to faith, love, and gratitude of the giver. It's always given freely and abundantly to God because the Spirit of heaven is liberality. Pagbibigay ng malaya at sagana. Nowhere in the Bible we can find offerings are given less. It is always more when it's given with faith, love, and gratitude. Acceptable offerings is always prompted by love. Liberality through tithes and offerings becomes a blessing when given freely, willingly, and gladly. So it's a matter of attitude, the changed heart, not a matter of the actual giving. Kapatid, hindi yung akto ng pagbibigay o paglilingkod, hindi yung attitude na ginawa ng Panginoon sa atin ng bagong puso. Yun po ang pagpapala. Amen? So ang ating pong mga napag-aralan, mga biblical indicators of liberality na given freely and abundantly ay siyempre ang unang halimbawa ay ang liberalidad ng Diyos ng kanyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak dahilan sa buyo ng dakilang pag-ibig. Ang liberalidad ni Abraham na ang kanyang pananampalataya ang nag-inspire nang siya ay subukin ng Panginoon na ibigay niya ang lahat sa kanya
si Isaac na kanyang bugtong na anak. The liberality of the people when the sanctuary was constructed, motivated by love. Sabi dito mga kapatid, God's people built the sanctuary. Naalala po palagi natin yan. And number 4, the liberality of King David when he built the temple. Motivated by love, the king's liberality greatly influensyan niya. Dahilan unang ibinigay niya ang puso niya, buhay niya, at ang lahat sa kanya na tinatangkilik niya. Nang tawagin niya ang mga tao na ganun din ang gawin, lumabas ang malaking potensyal ng masaganang pagbibigay, hindi lang ng material, kundi ng buong puso din nila sa Panginoon. So ang liberalidad ni King Hezekiah and God's people ng kanilang muling i-restore ang temple, nasira, at i-restore ang mga altar ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan. So when the leaders and members are spiritually revived and have restored intimacy with God, yung mga overflowings ng mga gifts, kasama na po ang tithes and offerings, ay susunod na lamang. Ngayon po, ang ating pong ika-6 na pagtuklas ay ang liberalidad ng babaeng biyuda, o yung tinasang biyudang babae, yung mahirap na biyuda, mga kapatid. Yung mahirap na biyuda. Ito po ay mababasa natin sa Mark 12:41-44. Ito ay maigsi lamang, 3 na mga talata, pero napakayaman mga kapatid. No? Ang daming prinsipyo nating matututunan. Ang una po dito mga kapatid ay Jesus watches the giving in offerings. Jesus knows the giving in offerings. And number 3, Jesus accepts the giving in offerings. So ang istorya na ito ng mahirap na biyuda ay makikita po natin ang mga katotohanan at prinsipyo ng mga katanggap-tanggap na handog na iniaalay sa Panginoon. Ang prinsipyo natin dito mga kapatid, her faith in God and love to Him motivates her to give her everything to the Lord. Yung lahat-lahat sa Kanya. Abundant mga kapatid. Okay? Subalit mga kapatid, atin pong tignan ang mga susunod na mga talata. Akin po itong babasahin sa inyo. Ang picture lang po ang inyo makikita. Samahan niyo po ako mga kapatid sa ating pagtuklas sa mga talatang ito na ating nabanggit kanina. Kapatid, Mark chapter 12, 41-44. Okay? Yan lang po ako ng konting pagkakataon na ating panghanapin ito sa Biblia. Okay? Okay? Nabuksan niyo na po mga kapatid. Akin pong babasahin. Umupo si Jesus sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga tao. Naguhulog ng salapi sa kanyang sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. So Jesus watches the giving in offerings. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halagay halos 1 pera. Sa English po yan ay 2 very small copper coins. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ng dukhang babalong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan. O tira lang yun mga kapatid. Ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng sa kanya. Everything, mga kapatid. Ibig sabihin, yun ay more. Abundant po yun mga kapatid, kahit mahirap lang. Inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan. So Jesus knows and accepts the giving in offerings. Ating pong tingnan mga kapatid, ang sabi po dito, assuredly I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. Okay, ano ba? Bakit? Sapagkat sila ay for they all put in out of their abundance. But she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood,
Buong kabuhayan, mga kapatid. Put in everything, ang sabi po sa NIV, all she had to live on. Mga kapatid, kung inyo pong papansinin ito, napakadali lang po natin maintindihan, maaari ang mga prinsipyo. Ang sabi pong ganon, para sa mahirap na byuda, ang kanyang handog, kung tutusin sa halaga, ito ay kakaunti. It is less, mga kapatid. Pero kung sa sakripisyo ilalagay, ito ay higit na marami. It is more, mga kapatid. Para sa mayayaman, ang kanilang kaloob, kung tutusin sa halaga ay napakarami. Pero kung sa sakripisyo ito ilalagay, ito ay napakakaunti. Sapagkat ito ay galing lang sa kanilang leftover. So mga kapatid, atin dito matututunan na sa mata ng Panginoon, less is more. Less is abundant. Less is more abundant when we give it to Jesus with the same attitude that he gave his own life. Mga kapatid, ang babaeng ito ay isang halimbawa sa ating kalagitnaan na mahirap lang. Hindi siya mayaman, katulad ng marami. Pero kaya niyang ibigay ang abundant, ang more, ang lahat. Okay? Para sa ating Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal. Ang sabi pong ganon, sabi ni Sister White, her faith in God and love to Him motivates her to give her all. Ang kanyang puso ay sumama sa kanyang handog. Amen? Ang kanyang puso ay sumama sa kanyang handog. Ang halaga nito ay tinatayang hindi ayon sa halaga ng barya, kundi ayon sa pagmamahal sa Diyos. So hindi po tungkol ito sa ibinigay na halaga, kundi tungkol ito sa kasama ng pagmamahal ng pagbibigay ng handog. Kundi ayon sa pagmamahal sa Diyos at sa interes sa kanyang gawain na nagbigay daan sa paggawa ng kabutihang iyon. Napakaliwanag, mga kapatid. Mas tinitignan ng Panginoon at pinapahalagahan ang pagkakaloob na puno ng pagmamahal para sa Kanya at sa Kanyang banal na gawain. Mga kapatid, ang istorya pong ito ay napakapuno ng maliliwanag at magagandang mga prinsipyo tungkol po sa pagkakaloob o yung tinatawag nating offering. Kung ating pong papansinin, mga kapatid, sa unang tingin, ang kwento pong ito ay parang tila tungkol lamang sa pera. Habang si Jesus ay nakaupo sa harap ng kabangyaman o kahon, na yun po yung pinaglalagyan ng mga handog, na kung saan inilalagay ang mga handog at pinapanood ang mga taong naguhulog ng kanilang mga barya. Hindi lang basta tumitingin si Jesus doon sa akto, ang tinitingnan po niya ay ang mga panloob ng mga pumapasok sa banal na pagsamba, mga kapatid, na mayroon silang dinadala. Gayunpaman, isang salita sa konteksto o sa tekstong ito ang ganap na nagbabago sa kahulugan ng kwento. Napapansin po ninyo yung salitang paano o how. Paano naguhulog ng handog ang mga tao? Hindi kung magkano o how much ang inihuhulog ng mga tao sa kaban. Tandaan niyo po yon. Yung pong salita na ginamit sa Biblia na paano, tinitignan sila ni Jesus kung paano sila naguhulog ng mga handog sa kaban. Hindi po sinabi doon na kung magkano o how much ang inuhulog ng mga tao sa kaban. Ito pong salitang ito ay tumutulong po sa atin. Tutulungan po tayo nito na maunawa na hindi lamang ang behavior o appearance ang nakita ni Jesus sa partikular po na pangyayaring iyon. Ang kanyang naobserbahan sa halip ay kung ano ang diwa o essence ng tunay, genuine,
na Christian giving. Yun pong nilalaman ng puso at dalisay na intensyon. Yun po ang tumatagos na paningin ni Jesus sa bawat pumupunta sa simbahan at nagdadala ng kanilang ekspresyon ng pagsamba. So atin pong makikita, the text says that Jesus observed how the people put money into the treasury rather than how much we put into the treasury. Ang how much po mga kapatid ay nagpapakita lamang kung ano ang ginagawa natin. Ngunit ito ay ang how, papaano ang naghahayag kung sino tayo. Kapag ito ay nauunawaan po natin mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay magkakaroon ng bagong kahulugan. So ang ating bawat tagpo sa simbahan o saan man na may pagsamba, kapag ganito natin tinignan ang istoryang ito hindi lang by text o by narratives, kundi ating tignan ang mahalagang mga prinsipyo, ang lahat ng ating gawi sa araw-araw at ganoon din sa ating mga pagsamba ay higit na magkakaroon ng pagbabago. Magkakaroon ng mas malalim na kahulugan mga kapatid. Sa ating pong baybayin ang mga offering principles na magaganda at mayayaman dito po sa napakaigsing salaysay ng Biblia. Number 1, giving of offering is more than of the essence rather than appearance. Mas mahalaga ang paningin ng Panginoon sa diwa o nangyayari sa loob, hindi po yung nangyayari lang basta sa labas. So ang paghahandog sa Panginoon, gaano man ito po kaliit o kalaki, ay dapat nakapahayagan ng kagalakan, ng puso, hindi ang kalagayan ng piso. Dapat na ang kapahayagan ay ang kalagayan ng puso, hindi ang kalagayan ng piso. In stewardship, we try to develop on the inner value system. Yung loob po ang interesado tayo. Yun ang tinatarget natin araw-araw. Yung value system ng steward ng katiwala rather than the appearance or behavior of the stewards. In stewardship, being, yung kung ano po tayo, and doing, kung ano ang ginagawa natin, ay hindi po pwede itong paghiwalayin sa ating pag-apply ng mga prinsipyo ng stewardship. Ito po ay parehong mahalaga, yung being and doing. Sapagkat yung pong being, okay, a Christian precedes doing things. Yung nangyari sa loob natin, yun po ay sumusunod na magagawa natin yung mga panlabas. Hindi pwedeng pagbaligtarin mga kapatid. Magiging kasinungalingan. Kapag kayong pong nasa loob ay lubos na nabago, yung being ay lubos na nabago, ang hindi maiiwasang resulta o bunga nito ay lubos na pagbabago sa labas. Pag nabago ang loob ng pagkatao, mababago rin ang pagkilos na panlabas. Jesus is more interested in the essence of giving, on the how, more than the appearance, on the how much we give. He wants to lead us to be a genuine Christian. Yung totoong Kristiyano, yung nabagong buhay. Yun pong Kristiyano na ang pangloob, ang kanyang pinapahalagahan, hindi basta lang yung panlabas. So ang katotohanan mga kapatid, hindi kailan man ginusto ng kaaway na maging Kristiyano tayo. Tandaan niyo po yun. Ang kaaway po ay pinipigilan niya tayong maging Kristiyano. Hindi po niya yung gusto na tayo po ay maging follower ni Christ. Ngunit, ngayon mga kapatid, dahil tayo na ay isang Kristiyano, nagdesisyon na po tayong tumugon kay Kristo at sumunod. Ang kanya naman pong ginagawa, sinisikap niya tayong ituon ang ating pansin sa kung gaano karami ang iyong ginagawa o kung gaano karaming dapat nating gawin.
Yun ang kanyang ibinibigay sa atin. Gawin mo yan, gawin mo yan, gawin. Panay behavior po siya. Pinagtutuunan po niya na binibisi tayo hanggang sa makalimutan natin yung business natin na yung panloob. Gaano karaming dapat kong gawin? Ano pa ang dapat kong gawin? Yung po bang gaanong karaming sabat ang aking dapat na ingatan? Gaanong kalaking pera at ika po ang dapat kong ibigay handog at ika po? How much you help people and others. Gaano karaming tao ang aking tinulungan, gaano karaming taong dapat kong tulungan. Gayon pa man sa kabilang banda mga kapatid, ang mga layunin ng Panginoon ay atin pong isip-isipin. Mapag-isip-isip natin, yun ang layunin ng Panginoon, about how you keep the Sabbath, not the how many Sabbath, kundi papaano natin ito iniingatan. Binabago niya ang puso natin. How you keep the Sabbath rather than how many Sabbath you have to keep. How you return your tithes and give your offerings rather than how much you give the tithes and offerings. Paano natin tinutulungan yung iba? How you help others. Now, how many times you help others? Gusto nang makita ng Panginoon sa atin na anong uri ng damdamin ang nagtutulak sa atin para kumilos ng katapatan. Ano bang nagtutulak sa atin para maging tapat? Si Jesus ay tumitingin kung anong uri ng nangyayari sa loob ang nagtutulak sa atin para ibigay ang abundant offerings. Kaya sinabi po ni Sister White ang tungkol dito sa ugali ng babaeng ito, mga kapatid. Sabi po ni Sister White, ang mata ng Diyos ay napapansin ang bawat maliit na halaga na nakatuon sa kanyang layunin at sa kagustuhan o pag-atubili ng nagbibigay. Nakatala din ang motibo sa pagbibigay. Doon, interesado ang Panginoon. Yung nangyayari sa loob ng puso na nakikita sa labas. So, being and doing is very important stewardship. Pero wag po tayong maniwala kay Satanas na interesado siya. Interesado ang Panginoon sa mga how much. Hindi mga kapatid. Mas interesado ang Panginoon katulad ng sa babaeng ito na kinumend niya yung kanyang ginawa sapagkat ito ay nangyari na may diwa, nangyari sa loob dahil mahal niya ang Panginoon. So God is first and foremost looking on the heart condition of the giver. Yung kalagayan ng puso, yung layunin, the purpose, the willingness, and motive of the giver. So let us also remember that the essence of Christian life, the essence of the being, comes only from Christ. Nangyayari lang po itong nangyayari sa atin ngayon dahil inuna natin ang Panginoon. Nangyayari po itong mga pagbabago sa buhay natin na dati tayo ay kung ano lang ang maibigay na oras, kung ano lang ang maibigay na handog, kung ano lang maibigay na talento, walang essence mga kapatid. Ngayon ay mayroon na sapagkat si Kristo ang unang pumukaw, unang pumasok sa puso natin mga kapatid. Binago niya ang kalagayan ng ating buhay, ang kondisyon ng loob natin. So the real essence of the giving of our offerings is the giving first of Christ's life to us. Tandaan po natin yun. Bago pa tayo magbigay, nagbigay na muna ang Diyos. So His unselfish sacrifice moves us or motivates us to give in response. Mga minamahal, sa istorya na ito, ipinakita sa atin ni Jesus kung saan ang isang tao ay pinapahalagahan at hinuhusgahan, hindi sa kung ano ang mayroon ang taong iyon, kundi sa kung paano siya kumilos sa kung ano ang mayroon siya. Hindi yun ang pinag-uusapan dito mga kapatid. Ang pinag-uusapan dito ay kung paano natin ginagamit ang mayroon tayo. Hindi pinag-uusapan kung gaano kalaki ang mayroon tayo. Hindi pinag-uusapan dito mga kapatid, hindi issue dito sa paningin ng Panginoon ng mayaman at mahirap. Ang issue po dito, kung ikaw ay mahirap at mayaman at anuman ang mayroon ka ngayon,
papaano mo ito ginagamit para sa Panginoon. So ang pananaw na pinaghahalagahan ng higit kung paano natin ginagamit ang mayroon tayo, hindi sa kung ano ang mayroon tayo. Hindi mahalaga, mga kapatid, kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa atin. Ang mahalaga kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa atin. Huwag niyong pagtuunan ng pansin at halaga ang kung ano, paano tayo tinitignan ng ibang tao. Ang pinakamahalaga, paano tumitingin si Jesus sa atin. Yun po ang mahalaga, mga kapatid. So ngayon pong umaga ay napakaliwanag po ng mga prinsipyo. Number 2, in giving of offerings, what matters most is the one who looks at them. At ang pinakamahalagang mata na nakatingin sa mga ginagawa natin na nanggagaling sa napukaw na puso at pagmamahal sa Panginoon ay walang iba kundi ang mapagmahal din na mata, ang mapag-provide na mata, ang mata na hindi nilalagpasan ang mga anak niyang nagtatapat sa kanya ng buong puso, na ang mga panloob ay nabago. Mga kapatid, ang matang iyon ay ang mata ng ating Panginoong Hesus. Nakalulungkot na marami po sa atin na umaasa sa pag-aapruba at papuri na ipinapalagay natin na mas mahalaga yung papuri ng tao, yung sasabihin ng tao, yung pagtingin ng tao na tumitingin sa handog at halaga na mayroon tayo. Mga kapatid, ipinapalagay po natin na mas mahalaga ang panukat ng ating kapwa kaysa panukat na ginagamit ng Panginoon sa atin. Tandaan po ninyo, palaging kulang ang ating ibibigay sapagkat we cannot outgive God. Hindi natin pwedeng lagpasan ang pagbibigay ng Diyos. Kaya ang manapay ang gawin natin sa buhay natin ngayon, sa araw-araw ng ating paglilingkod sa Panginoon, sa paghahandog ng panahon at kakayanan, talento o maging ng ating mga pinansyal, ang ating pong gawin, ibigay na muna natin ang buong buhay natin sa Panginoon. Yun ang mahalaga sa Kanya. At yun ay Kanyang tatanggapin. Gaano man kaliit o gaano man ang kalagayan ninyo. Tricycle driver man kayo, kayo man ay farmer o magsasaka, doktor man kayo, anuman ang estado natin sa buhay, mga kapatid, pag ibinigay natin yan sa kaayon sa attitude ng babaeng itong mahirap, ang Panginoon ay pinapahalagahan ang bawat ipagkakaloob sa Kanya. Number 3, giving of offerings are in proportion to sacrifice of Jesus. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, ang prinsipyong ating natutunan dito. Dito po natin nakikita na ang less becomes more. Ang kakaunti ay higit na naging marami. Bakit? Sapagkat ang biyudang mahirap na iyon ay nagbigay ng quality, hindi ng quantity. Yung pong kanyang buhay ay lubos na nagtiwala sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Yung kanyang ginawang iyon ay pagpapakita ng lubos na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na sa kabila ng kanyang kahirapan ay hindi siya pababayaan ng Panginoon. Ibibigay ng Panginoon ng lahat ng kanyang pangangailangan. Kaya siya po ay buong tapang na inilagay ang lahat ng kanyang kabuhayan. Isusubo na lang niya, ibinigay pa niya at inalay sa ating Panginoon. So mga kapatid, less becomes more when we give it in the same attitude. Ang marami ay nagiging kaunti sa paningin ng Panginoon sapagkat ito ay hindi proporsyon sa ginawang sakripisyo ng Panginoon. Dapat ang handog ay kasukat ng sakripisyong ibinigay ng Panginoon sa atin. It requires sacrifice. Tandaan po natin, mga kapatid, offerings are measured on what is left, not on how much we give. Kung ating titignan yung mga statement na yan, ang ibig sabihin lamang po niyan, sa sakripisyo tumitingin ang Panginoon. Ang sabi po dito, for they all put in out of their abundance. Yung mayayaman po, yung marami ang ibinigay. But she, yung babaeng mahirap na balo, mga kapatid, out of her poverty put in all that she had.
Her whole livelihood, ang sabi po ng New King James Version. Sa NIV, she put in everything, all she had to live on. Yung mismong kabuhayan niya, yun ang kanyang ibinigay. Si Josanan Alves ay nagsulat po ng ating pong offertory reading ngayon, yung binabasa po nating offertory reading sa ating pong Sabbath worship service, ay nagsulat po siya ng isang libro na ang pangalan po ay First the Kingdom. Sinabi po niya dito mga kapatid sa tala, it's worth noticing that in verse 44, the word everything o ang lahat is expanded in the apposition that follows. All she had to live on. The term live is a translation of the Greek word bios. Ang ibig sabihin po ng mga kapatid ay buhay niya mismo. Yung buhay niya, which occurs 11 times in the New Testament. This is truly fascinating. When someone reads the story of the widow or the prodigal son in Greek and comes across the word bios, the render can conclude that the widow was offering not just the coins, but her own life. Mga kapatid, yung buhay niya mismo ang ibinigay niya nang ibinigay niya ang kanyang 2 copper coins. Mga kapatid, pwede ba natin yung sandaling i-contemplate? Kailan tayo naghandog sa Panginoon na kasama ang buhay natin? Maliit na halaga, ngunit napakalaking sakripisyo. Kaya ito po ay higit na mas masaganang handog kumpara sa maraming ibinibigay na walang sakripisyo. Ito po ay isang maraming handog, masagana, abundant offerings sa kanyang tunay na diwa. Mga minamahal, ituloy po natin sa number 3 points. Number 1, offerings are reflections of Christ's attitude of giving, and that is self-sacrifice. Jesus gave everything for us. He leaves everything in heaven for our salvation. Kaya sinabi po ni Sister White, the spirit of liberality is the spirit of heaven. Christ's self-sacrificing love, yun po yung importante, is revealed upon the cross, that man might be saved. Jesus gave all that He had and then gave Himself. Naibigay nga ng Panginoon ng lahat. Sino ba naman tayo mga kapatid? Kung hindi tayo pinagkulang ng Panginoon sa nakaraan, sa kahirapan natin at kasaganaan, sinamahan tayo ng Panginoon sa ating buhay. Sino ba naman tayo na hindi tutugon na may pagmamahal at pananampalataya na ibigay din ang lahat ng sa atin, abundant sa Panginoon? Mga kapatid, offerings are expressions of our total surrender of life to Christ. Sabi po ng Bible, and you shall love the Lord with God, your God, with all your heart. Love the Lord your God with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ang halaga ng ating mga handog ay tiyakin po nating kasukat kung gaano ang halaga ng pagmamahal natin sa Panginoon. The love of God is always greater than our gifts. We cannot outgive God. We cannot outgive God. Last mga kapatid, offerings are the expression of our trust to God. Sinabi po dito ni Sister White, ang pusong may pananampalataya at pagmamahal ay mas mahalaga sa Diyos kaysa pinakamahal na handog. Ibinigay ng mahirap na biyuda ang kanyang kabuhayan upang magawa ang kaunting bagay na kanyang nagawa. Inalis niya ang kanyang pagkain upang maibigay ang 2 pirasong barya sa layuning kanyang minamahal. At ginawa niya ito ng may pananampalataya. So the woman, the poor widow, was inspired by faith, motivated by love. Naniniwala na hindi pababayaan ng kanyang ama sa langit ang kanyang matinding pangangailangan. Ang di makasariling espiritu at
yung pong pananampalatayang pambata na ito ay nagbibigay diin sa papuri ng tagapagligtas. Mga minamahal na mga kapatid, atin po ditong makikita ang sinasabi po ng isang istorya. Magandang araw sa lahat mga kapatid. Ako si Lori Eliorin Iskila, isang ina, may isang anak na lalaki at ang aking trabaho ay paglalabada, pagiging labandera. Nag-practice po ako ng COP noong 2018 at nag-start ako from 10%, then when 2020 ginawa kong 15 hanggang naging 20, hanggang naging 30, hanggang naging 40 last October. Doon ko... Mga kapatid, yan po ay medyo mahabang interview ko kay Lori. Si Lori po ay isang simpleng labandera. Sino po sa inyo ang labandera dito? Siya po ay may asawang hindi Adventist, silang malungkot, pero meron po siyang anak. Alam niyo po, ang babaeng ito, nakahanga-hanga ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pinapaaral po niya yung anak niya sa Adventist school. Yung kanyang pagiging labandera ang sinusustinahan ng Panginoon. Simpleng babae lang mga kapatid na member natin sa Baan Church. Ang practice po niya, sinabi po niya mismo mga kapatid, ang kanyang faithful tithe at yung kanyang combined offering na abundant free will, freely and abundant na liberalidad niya na isang mahirap, 40%. Alam niyo po, sinabi niya, sapat ng hati kami ng Panginoon sa lahat ng meron ako. Hindi naman niya ako pinababayaan. Amen? Nabubuhay po siya sa 50% mga kapatid. At yung 50% niya na yun, higit na mas malaki yun kaysa mas higit na mga amount na ibinibigay ng mayayaman. Sapagkat pinahahalagahan ng Diyos ang nagbibigay na may pananampalataya at pagmamahal. Kaya sinabi ng Panginoon, sinabi ni Sister White, sa atin, pinananawagan po sa atin ni Sister White, kapag tayo ay gumagawa ng mga taimtim na apila, nag-aapil tayo para sa layunin ng Diyos, at ipinapakita ang mga pangangailangang pinansyal ng ating mga misyon. Ang mga, ito pong mga taong ito na mga mahihirap, mga kaluluwa, na naniniwala sa katotohanan ay lubos na naapektuhan. Tunay, tulad po ng mga mahihirap na biyuda na pinuri ni Kristo na nagbigay ng kanyang 2 pirasong barya sa kaban, sila din ay nagbibigay sa kanilang kahirapan ayon sa pinakakaya nilang ibibigay. Yung pong abilidad nilang magbigay mula sa kanilang kahirapan. Kaya tayo pong mga tagapagturo, huwag tayo mag-atubili. Huwag natin pag-alinlanganan, naaawa tayo sa mga mahirap, mas kahaawa-awa tayo mga kapatid. Tayo ang nagiging dahilan. Kaya ang atin pong mga kapatid na mahihirap ay hindi natututo na maging mapaghanda sa mga bagay na misyon ng Panginoon. Ini-exempt natin sila. Mag-apila tayo, mga kapatid, kahit kanino, sapagkat interesado ang Panginoon sa mangyayari sa buhay ng isang tao, hindi sa kanyang ibibigay. Mga kapatid, bigyan natin ng pagkakataon ng mga mahihirap na mag-express din ng kanilang pagmamahal at pananampalataya sa Panginoon. Turuan natin sila magpasalamat sa kanilang mga kondisyon at pagpapalain sila ng Panginoon. Mga kapatid, ang ating natutunan sa agamagang ito, ang pananampalataya ng babaeng ito at ang kanyang pagmamahal ang nagtulak sa kanya na ibigay ng lahat ng kabuhayan niya o buhay niya para sa Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, ano ang nag-aakay sa inyo upang magkaloob sa Diyos ng mga bagay tulad ng panahon, talento, maaaring serbisyo o paglilingkod, kayamanan at iba pa? Dalangin ko po na ginagawa natin itong lahat dahil sa matibay na pananampalataya sa Diyos, na kinilos ng pag-ibig at labis na pagpapasalamat sa Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon, put God first, and you will never be last.
Amen. Amen. So, purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. So, ngayon po ay tayo ay dadako na sa ating pong prayer time. So, si Brother Danilo Esguera po para sa adoration, confession, and thanksgiving. At si Brother Raybert naman po ay sa supplication. So, tayo po ay manalangin. Yumuko po tayo para sa ating panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit, Ikaw na nasa matayog at mataas na tumatahan sa walang hanggan. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Punong-puno ka po ng katotohanan. Maibigin ka upang Panginoon at maawain. Ikaw ang aming manlalalang. Ikaw rin ang aming tagapagbigay. Tunay na ikaw ay banal o Diyos, matuwid at makatarungan at mapagpatawad. Dakilang Diyos, maaaring kami ay nagkukulang at hindi umaabot sa iyong pamantayan. Kami ay nasusumpungan sa mga kahinaan, sa mga pagkukulang. Hindi po ba maaari, Panginoon, na ito'y ipatawad sa amin? Bigyan niyo po kami ng malinis na puso. Pagkalooban kami ng buhay na banal upang kami, Panginoon, ay patuloy na lumakad sa iyo pong katuwiran. Makaranas kami ng kapayapaan sapagkat nariyan ang iyo pong pagpapatawad. Panginoon, ngayon pong umaga, pinasasalamatan ka po namin sa mga hiram na buhay. Ganon din sa mga salitang aming napapakinggan sa araw-araw, sa tuwing umaga at gabi. Mga buhay na salita na amin pong pinag-aaralan na ito po'y dapat matatak sa aming kaloob-looban, sa aming pong puso. Salamat din po, Panginoon, sa aming mga tinatangkilik na kami iyong maging katiwala sa mga bagay na temporal na ito'y dapat naming ipagkaloob sa mga layuning pang-eternal. Salamat, Panginoon, sa pamilya na siya pong nagbibigay sa amin ng kasiyahan, nag-i-inspire sa amin upang magpatuloy kami, Panginoon, sa paglilingkod. At inaakay kami, Panginoon, sa mga bagay na mga banal at naghahanda kami sa iyong napakalapit ng pagdating. Maraming salamat po. Kami rin po, Panginoon, ay nagpapasalamat sapagkat sa amin pong naririnig sa araw-araw ay nababago kami. Nakikilos kami, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na kami ay tumugon sa mga bagay na napakahalaga sa aming buhay sapagkat wala na pong panahon. Napakaikli na po ang panahon, Panginoon. Maraming salamat po sa mga lalaki at mga lingkod mong ginagamit upang ito'y ipaunawa sa amin. Umaasa po kami, Panginoon, na iyong tatanggapin ang aming buong pusong pasasalamat. Amen. Sa pagpapatuloy, dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, Ama. Tuloy po namin hinihiling ang gabay ng Banal na Espiritu upang kami magkaroon ng kalayaan at kasaganaan sa amin pong pakikiisa, lalo na sa pagbibigay at pagbabalik ng amin pong mga ikapon. Sa mga oras na ito, Ama, amin pong inilalapit. Una po ang aming pamunuan mula po sa aming General Conference, sa mga division, missions at ang bawat areas, distrito. Ngayon din po ang mga local church, ang aming pong pamunuan, lalo tigit dito po sa aming Central Luzon Provinces Mission. Manguna ka po sa bawat isa sa kanila, sa bawat isa po sa amin hanggang sa mga local churches. Ang mga gawain po na ginagawa sa amin pong teritoryo, mga evangelism, ang mga nagtatapos ding evangelism sa araw na ito, ang mga resulta nito, ang mga mabibinyagan at ang mga bagong binyagan, ang mga nag-nurture po sa kanila ay manguna kayo. At espesyal din namin pong nilalapit sa iyo ang mga bagong leaders para sa year 2025. Nawa ay maranasan po
ang pangunguna ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Gayun din po ang mga bagong ordained pastors, sila ay ma-assign sa iba't ibang mga distrito. Sa kanila pong pangunguna ay manguna rin po kayo, Panginoon, ng pananambahan din sa araw ng Sabat na ito, maging ito'y face-to-face man or virtual, ay pagpalain at ingatan ang lahat na pupunta sa kanilang mga lokal na iglesia. Espesyal po namin nilalapit sa mga oras na ito, dakilang Diyos, ang amin po mga kapatid na nakakaranas ng kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, sa pamilyang Sampang, sa Arenas Arayat, ang pamilyang Bautista sa Natividad Guagua, ang pamilyang Medina sa Bacoor, Cavite. Dakilang Diyos, maranasan po nila ang kapayapaan at ang mga pangako na inyong pinangako. Mawalan man kami ng mahal sa buhay, ay makikita po namin muli sa muling pagparito ng amin pong Panginoong Hesus. Espesyal ko rin pong nilalapit, O Diyos, ang aking check-up sa araw na ito ay maging maayos nawa ang mga resulta. At nandito po ang mga prayer request ng aming po mga kapatid na nais po namin banggitin isa-isa. Galing po kay Sister Jocelyn Eder, spiritual strength at healing po para kay Hilda Amoyen, kay Lino Eder Jr., recovery po para sa kanyang mild stroke. Healing din po para kay Sister Leia Manalo at kay Sister Pinky Manalo. At patuloy pong pagpapagaling kay kapatid na Ken Manlungat, Bingkayin sa kanyang bukol po sa ulo, kay kapatid na Vicente Silesa na may sakit pong prostate, kay Sister Melogene Sakdalan, kay Marcelino Sabio, kay Malyapre, Vilma Emata, Violeta Cruz, Boy Valderrama, Celi Manja, Lynn Megin, Miriam Cordova, Mariel Joy, Asebron, Nanadenge, kay Glenn Marso, na mayroon po siyang brain tumor, kay Beulah Iday at Osen Iday, complete recovery po, O Diyos, ang aming hiling. Para kay kapatid na Ryzen, na meron po siyang leukemia, at kay Shirley na meron din pong brain tumor, at Aquila, breast cancer naman po ang kanyang nararamdaman. At katulad po ng aming mga nabanggit sa pamilyang Bautista, amin pong inilalapit na espesyal sa inyo, dakilang Diyos, ang pag-uwi ng pamilyang Bermeo, sila Brother Ben at Ate Lita, kanilang buong family, nawa ay makarating po sila ng payapa at ligtas. Gayun din po ang gawain sa Bacolor na magtatapos sa araw na ito. O Diyos, ang mga tatanggap sa amin pong Panginoon, ang mga nakiisa doon ay kami po ay maasang sila'y pinagpala at lalong lumago sa kanilang pananampalataya. Gayon din po ang prayer request ni Brother Monching Canla sa kanilang pagpapasalamat sa 50 years anniversary po ng Kampugo sa darating na December 28. Gayon din po, Diyos, ang gagawin po pasasalamat sa Cabiao Church sa December 28 ay pagpalain po ninyo. At galing po kay Sister Mel Ordinia, prayer po para sa church dedication sa Lambakin Hanging Bridge Church sa nagaganapin po sa araw na ito, O Diyos. At mga prayer request din po galing kay Sister Tess de la Peña ng mga hypertensive at diabetic club and senior citizens sa barangay nila na maging daan ito para sa kanila pong mission growth. Gayon din po ang prayer ni Almira Magdamit, ang fellowship ng mga katutubo nating mga kapatid dun sa Bulacan sa darating pong December 14. Pagpalain po ninyo. Gayon din po ang Revelation Bible Prophecy Seminar na patuloy pong ginawa at naganap na po ay ang patnubay ng Banal na Espiritu sa mga nag-decide po na magpabinyag ay maranasan po nila. Hindi lang sa Bacolor, kundi po sa iba't ibang mga lugar. From Pastor Laudemir Gatus, pray for evangelistical meeting and Longos, Bolitok, Santa Cruz, Sambales sa darating pong February 5 to 15, 2025. At ang medical mission din po nila. At amin pong idinadalangin ang team coming from Loma, Philippine American Church sa Loma Linda, California. Pagpalain niyo po ang kanilang mga gawain. At
panalangin din po para sa 10 days of prayer galing kay Pastor Laudigatus o Diyos sa January 8 to 18 nagaganapin. 2025 po ito. Let's pray for the outpouring of the Holy Spirit. At from sa Sapang Church building at ang mga kapatiran doon, prayer po na maitayo ang kanilang iglesia at sa Campinio, Cabanatuan, sa Roosevelt Mission at ang church building po ang kanilang panalangin at gayon din po o Diyos galing po kay Bingkain, prayer for Lorby, Silesa na may bukol sa ulo, continuous spiritual awakening for Joseph Silesa, Almira Choson, Lourdes Silesa at marami pa po mga prayer request marahil ang aming pong mga kapatid na hindi po nabanggit. At ang prayer din po ni kapatid na Polly Vidayo, continuous prayer po sa Beulah, Iday Osen, Iday, full recovery at mga unspoken prayer po ng aming pong mga kapatid. Din niyo pong narinig, dakilang Diyos. Ang bawat panalangin, aming pong hiling, o Diyos, na maranasan po namin ang tugon sa inyong mga dalangin. Salamat po ng marami, Ama, sa inyong pong dakilang pag-ibig. Salamat po sa aming Panginoon Yesus sa kanya pong dakilang biyaya na hindi po nagkukulang. Gayon din po ang patnubay ng Banal na Espiritu na aming pong patuloy na nararanasan at mararanasan pa. Ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. 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 Amen mga kapatid. Ayan sumama muna tayo sa prayer doon. Kasi kala ko si Pastor Nelvin yung mangunguna. No? Anyway, ganun pa man ay purihin ng Panginoon. At ang ating lesson ngayon ay tunay na nakaka-touch, sabi nga. No? So, isang babaeng balo, isang babaeng kawawang babaeng balo. No? So, ayan na po mga kapatid. 3 puntos ang magandang aking nakita rito. Jesus ay nakatingin sa mga nagbibigay ng offering. Grabe, no? Pagka pala maglalagay ka ng offering sa basket, dapat makita mo, si Jesus nakatingin. Madamot ba ang puso ko o hindi? Nakikita ko ba ang pagmamahal ni Jesus? Ganun, ano? Pag yun ang naiisip natin, ewan ko lang mga kapatid kung paanong kikilusin ang ating puso. Pangalawa, Jesus knows the giving and offering. So, alam ng Panginoon. Alam niya kung ano yung ating ibibigay. Ano po? Alam niya. At pangatlo, Jesus accept the giving and offering, mga kapatid. Ano po? Tinatanggap niya yan. Tinatanggap niya kung ano man yung ibibigay mo. No? Kaya kung nakabantay si Jesus sa iyong offer, sa ating mga offering, at alam niya yung ating offering, at tinatanggap niya ito, mga kapatid, mas maganda siguro na ang ating pagbibigay ay may pagmamahal. Sabi nga, hindi mahalaga yung quantity, kundi yung quality na yung ibinigay. Kaya mga kapatid, muli, didiin ko yung puso. Talagang yung puso ang number one. Puso ang number one na dapat nating i-connect sa Panginoon para tayo makapagtapat ng maganda sa Kanya. Hindi lamang ito tungkol sa pera, mga kapatid. Kasi pag yung puso mo nasa Panginoon na, naisuko mo na, pati yung gawain, sigurado una ay yung magagawa ng masaya. At yung pagpabalik ng offering ay madali na. So, kusa naman yan. Hindi yan dapat ang unahin mo, kundi yung puso. Dahil magkakasala kapag wala sa puso mo yung ibinibigay. So ayan mga kapatid, tayo may igsing manalangin. Panalangin natin yung ating mga sariling puso. Ano po?
Ayan, hello. Hello. Okay mga kapatid. Hindi ko napansin ano ba't ganun nag-off yung mic ko. Anyway, ganun pa man ay sayang yung prayer natin ano nag-pray tayo. Ako lang pala nagpe-pray mag-isa. Meron na yan. May sound na. Meron na yan. So ayan ano mga kapatid. Ganun pa man ay narinig naman ng Panginoon yung panalangin natin ano po. So ayan, good morning sa mga nariyan ngayon. Sa mga nandyan sa live, yung mga binati ko kanina ng mga bagong pangalan, good morning po sa inyo. Sister Ivy Gramonte, welcome po. Sister Rebecca Miranda, Sister meron po isa Flora, kapatid na Florano Marites, ayan, good morning po sa inyo. Sa mga hindi ko nabanggit na nandiyan sa background, good morning din po sa inyo lahat. Ano po, muli bukas tayo ay magsama-sama sa ganitong oras, matuto tayo at mag-connected kay Jesus. God bless po and happy Sabbath po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have